Parang magkahawig. Oo nga, doktora. Palagay magkamag-anak yan, dalawang yan. Related sila, best friends. Okay. Nakalimutan ko sabihin kay Gina na may iba nga pala kulay ng kartulina, no? I was about to say, hindi, I was about to say na ano yung puti sana or dilaw. Walang white? Okay. So, what are the challenges that you have faced while doing this? Sarah, ikaw? Ano yung challenge mo? Tingnan mo yung drawing niya. Tingin mo, ano yung naging challenge? Ano yung challenge mo? Bakit kayo nahirapan? Bakit kayo naisura ng drawing? Magaling sa kanila. Bakit? Kung maganda, ano yung naging challenge? Ano yung mga bagay na you could have grown much better. Maaaring nakapag-drawing kayo ng mas maganda isa. Bakit? Sino gusto mag ano po, wala pong communication. Kaya isa pong parang nagiging burden po siya pagka ganun. As a team. Okay. Walang communication. Yes po. Hindi na pag-usapan. Ibig sabihin, walang plano. Okay? Hindi na plano, hindi nyo na pag-usapan, hindi nyo na pag-agrihan. Sometimes kasi, sa opisina or sa workplace, merong isang bagay na dapat nating gawin. Ang assumption natin, alam niya trabaho niya. Alam ko trabaho ko. Basta magtatrabaho ako. Only to find out na kung nag-usap pala kayo at nagplano kayo, you can come out with a better result. Kahit saang work, kailangan at napaka-importante ng planning and communication. Now, if I may request, June and Patrick, palagay naman ulit ng 3 bago na vacant, yung blank. Kartulina po. 3 ulit na. Ito yung kunting balong. So, tingin nyo, if you were given a chance to talk to each other, agree with each other, can you come out with a better image? Definitely, I suppose. And I would like to request now each group to talk to each other.
Okay, 1 minute more. Okay, time's up with your planning. Alam naman natin, time is a kind of resources na may limitation din, kahit sa trabaho. So, are you ready now? Please get one and pass to the other group. Aber, tingnan natin. Five, five strokes again per person. Okay, you can start now.
Pang ilan na? Pang apat na? Pang lima? Okay, last. Doon sa group 3. Gumalaw ah. Okay. Okay. Nalpas din yung group 2. Nalpasin. If I may request, bawat isang grupo ngayon, please identify someone who I can talk to. And someone who can explain kung bakit yun ang naisipan yung i-drawing. Hintayin lang natin yung group 3. Okay, so that's it. Please identify someone sa grupo nyo na po pwedeng maging spokesperson. Pwedeng maging spokesperson. Meron na? Group 2, meron na kayo, Patrick? Meron na? Okay. And then sa group 3. Okay. So, at this point, I want you to let me know or let us know ano yung difference nung challenge ngayong pangalawa dun sa una. Ano ang difference niya? And I would like to ask someone from your group muna, yung spokesperson. So, bali kanina, yung first drawing namin, so nahirapan talaga kaming i-capitalize yung gusto ng grupo namin na i-draw dun sa this particular activity. So, yung una kasi medyo abstract siya talaga. Kung makikita mo, meron yung heart na pa-side, meron yung star na banggi-bangking siya. And then so, from the second na pagkasabi ni Sir Pete, yung you capitalize yung image na talagang gustong i-portray ng isang group. So, we come up with this image or idea. Okay, so explain ko lang. So, we have here a house with a heart and two persons outside of it. So, as a group 1, we come up this image, a house with a heart and a two person. So, ibig sabihin, sa group namin or as the Isabella Dwerm, isang bahay lang kami. We turn out na isang bahay lang kami kahit magkakalayo kami ng branches. And then, sa bahay na yon, we want to indulge the love of each other kahit malayo kami. So, and then, yung two persons na may hawak na heart, so we love each other. Even though may similarities kami, may differences kami sa attitude, pananaw, at kung paano mag-handle sa bawat isa, but we come up to cooperate with each other. So yun lamang po. So considering that Derm Center is a house composed of people loving each other. That is the very concept of this picture. Well, okay. Thank you. Thank you, Bro Erwin. Now sa group 2. So kanina, yung sa unang drawing namin, di ko maintindihan kasi pwedeng makita, Sir Pete. So yun, hindi ko po kami malakas naman yung boses mo. Hello. Oh. Kasi hinahawakan dito, hawak lagi dito. Eto, malakas to. Oh. Hawakan mo lang ng
Huwag mo siyang pagalitan, ha? Kahit anong hawak mo, sir, kung lalayo siya. Okay na po, meron na po. Thanks, Sir Fitz. So, bali ito yung drawing namin ngayon. Kanina sa una, naguluhan kami kasi hindi po kami nag-usap-usap. Kahit ano nang drawing namin dyan. So, ngayon, nakapag-usap-usapan namin, yung drawing namin ay isang bahay, isang dorm. Kung di ko nga po alam, baka yung engineer niya to hindi nakapasa. Clinic ng derm na may 3 empleyado, pero yung mga empleyado niya nasa loob na. Siguro ito yung front desk po, dra. So, bago start ng clinic, sinisimbolize po nito na kahit anong toxic ng work, kahit anong dami ng trabaho, merong pagkakaisa at meron hindi nawawala ang pagmamahalan. Kahit po minsan may hindi po kami pagkauna-unawang sa isa't isa kasi pag na po ng trabaho, meron na po yung lalabas po yung attitude namin na tinatago namin na kahit pilit namin pilit namin hindi nilalabas pero lalabas at lalabas. Alam natin yan. Lalo pag madami tayong ginagawa. So bago yun po, mayroon siyang mandun pa rin, hindi nawawala ang pagkakaisa, pagmamahalan, at higit sa lahat, meron si God na laging gumagabay sa araw-araw. Thank you, Merl. Okay, sa group 3. Magandang hapon po sa ating lahat. So kanina, yung unang figure na nabuo namin, kahit walang pag-uusap, syempre may mga staff pa rin na ganun, kahit na hindi nag-uusap-usap, after nung isa, syempre magkakaintindihan pa rin. So nung sinimulan ko, sinundan ni Kuya Jay, okay naman. Kaso lang, after yung human figure, hindi na namin alam kung ano yung goal, kung ano yung gagawin namin dun sa image na yon after nung isang human stick. So, yun talaga, kailangan talaga ng group work. After nun, nag-usap-usap kami, nagkaroon na ng time, and then ito yung napag-usapan namin. Lahat naman tayo nagsisimula sa maliliit na bagay, katulad ng clinic, maliit pa lang siya nung una.